Kapapasok lang na balita, iimbestigahan daw sa Senado si Pastor Apollo Kibuloy. Nauna nang inimbestigahan ang SMNI at hindi dumalo si Pastor Apollo Kibuloy dahil ayon sa kanyang mga abogado, hindi daw si Pastor Apollo Kibuloy ang may-ari nito. Wala na daw anumang kaugnayan ngayon si Kibuloy sa kumpanya. Taliwas naman sa pahayag ni Mike Abi na matagal nang nagtatrabaho sa SMNI na si Apollo Kibuloy ang may-ari at hari nito. Kaya talagang yung kanyang pagiging may-ari at king ng SMNI, siya talaga yung powerful dyan. Hindi pwedeng hindi alam niya ang nangyayari dyan. Kung maalala ninyo, nang nagsagutan sila si Mike Abi at Apollo Kibuloy, inaamin galing mismo sa bibig ni Pastor Kibuloy na siya ang may-ari sa SMNI. Programa niya yun. Istasyon ko yan. Amen. Nagpo-programa lang siya sa istasyon ko. Kailangan igalang niya unang-una ako. At Galing sa mga abogado ni Pastor Apollo Kibuloy, hindi daw si Pastor Kibuloy. I have not been an officer of Suara Sug Media Corporation from the time of the enactment of Republic Act 1442 up to the present. Pero galing mismo sa bibig ni Pastor Kibuloy, siya ang may-ari nito. programa niya yun. Istasyon ko yan. Amen. Nagpo-programa lang siya sa istasyon ko. Tatalakayin natin, samahan ninyo ako. Purihin ang Diyos, kumusta? Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. At kung bago lang kayo sa ating channel, inaniyahan natin na magikayat din sa ating mga kapatid na Katoliko magsubaybay, papasok sa Zoom, magtanong. At kung napadaan ka lang sa ating channel, huwag kalimutan din mag-like, huwag kalimutan din na mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan. Mag-comment at i-share ninyo, mga kapatid. At maaari din kayo na makasuporta sa ating channel sa pamamagitan ng super chat sa YouTube o kaya ay super thanks o kaya ay membership sa ating channel, mga kapatid. So, kumusta sa lahat nating mga kapatid sumusubaybay sa ating live streaming? So, tatalakayin natin itong pagdinig sa Kongreso, di sumipot si Pastor Apollo Kibuloy dahil di daw siya ang may-ari. Hindi dumalo si Pastor Apollo Kibuloy sa ikatlong pagdinig ng Kamara sa SMNI sa kabila ng imbitasyong ipinadala ng House Legislative Franchises Committee. Yung franchise ng SMNI, inaaprubahan na ng Kongreso na ipawalang bisa. Yun ang kanilang panukala. At kung maalala nyo, galing mismo kay Kibuloy sa kanyang bibig, sa sagutan nila kay Mike Abi, sinabi niya, bago lang ito, na siya ang may-ari sa SMNI. Programa niya yun. Istasyon ko yan. Amen. Istasyon niya, umano yan. Pero ayon sa mga abogado, hindi yun kay Kibuloy. Kaya ayon sa mga magbabatas, Ito pong submission ng GIS to Congress, which has the beneficial ownership declaration, ito pong binasa ko, ito po ay wala po dun sa submission sa SEC. Iba yung sinabi nyo sa SEC. Ibang sinabi nyo sa committee. Ano po totoo doon? Yung totoo po, yung sa SEC po. So fake ho yun nandito. Hindi man fake po. Maybe nagkamali yung nag-file. okay, ating acknowledge muna ang mga kapatid natin na pumasok ngayon sa ating chat, lalo na sa Pananampalataya at Katwiran Facebook page. Kumusta? Si Cyclone.
wala doon nakapokus. Kana lang bro sa salita ng Diyos, hindi saklaw na punto por punto. Katoliko ako, di ka dapat makialam sa issue na hindi related sa salita ng Diyos. Bakit hindi ba related sa salita ng Diyos itong si Pastor Kibuloy na nagpakilala na siya ang appointed son of God? Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. If you want to be saved, come through the Son. Hallelujah. Hindi ba related sa salita ng Diyos itong nagpakilala na siya ang may-ari sa ating kaluluwa? Tiwalaan dito. Tatay ninyo si Lucifer, tinalo ko dito. Hindi nyo natalo siya, tatay ninyo siya. Tingnan ninyo. Hawak-hawak niya, mga liig ninyo. Tapos debate-debate. Tapos sabihin mo, tingnan mo yung assessment mo, takot ako makipagdebate. Hindi nga ako natakot kay Lucifer, sa inyo pa. Pero bakit hindi ko kayo didebatihin? Bakit ko kayo didebatihin? Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Anong didebate ko sa inyo? Ha? Paano niyo ako didebatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit anong pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. Paano ko kayo didebatihin yan na ako ang may-ari ng kaluluwa nyo? Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Magdidebate ako sa inyong mga hunghang kayo? Sino kayo? Na nagtatag ng isang pirated na sekta at palaging umaatake sa pananampalataya ng simbahan, lalo na sa mga santo. Ngayon, kung itong si Pastor Kibuloy nagpakilala na appointed son of God, hindi ba saklaw sa ating talakayan yung pag-angkin niya na siya ang may-ari sa SMNI na nagkakalat, kaya nga iniimbestigahan, na nagkakalat na mga tinatawag na red tagging, nagkakalat ng ano pa, yung fake news, si Dr. Badoy, di pa ba, iniimbestigahan tungkol diyan. So, kung sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy na siya ang may-ari, Programa niya yon. Istasyon ko yan. Amen. Nagpo-programa lang siya sa istasyon ko. katapos ng inimbestigahan, sinabi na naman na hindi daw siya ang may-ari, ibig sabihin, nagsusuwaga na. May pagsisinungaling. Kaya di ba saklaw na sa kasinungalingan, ang ama ng kasinungalingan, walang iba, ang demonyo. Okay. Tatalakayin natin ito. Nag-message dito si Cyclone, no? Sabi niya, salita ng Diyos lang. Bakit? Ayaw mo bang banggitin ito mga pirated na sekta na katuparan sa hula ng ating Panginoon Jesucristo San Mateo 24:24 na lilitaw talaga ang mga bulaang propeta? Okay. So, di ba saklaw sa ating talakayan, lalo na itong papaimbestigahan dahil sa alleged abuses na nangyayari sa sekta ni Apollo Kibuloy. Pakinggan natin si Senador Hontiveros. Nakakapangilabot ang kanilang mga kwento. Front and center of these narratives are the systemic sexual abuse of women and children in the hands of this man that they call pastor. And no, these are not crimes of the past for which we are holding Apollo Kibuloy to account. This is an ongoing offense. Patuloy na nangyayari. The abuse of women and children is taking place as we speak under the auspices of the kingdom of Jesus Christ. Habang ating isa-celebrate ang kapanganakan ng sanggol na si Jesus, mayroong mga batang sinasaktan,
sa ngalan ng Kingdom of Jesus Christ. Ang aking opisina po ay kumausap mismo sa mga naging biktima ni Kibuloy. Nakausap ng opisina ko si Elias Jackson, 15 years old, noong na-recruit siya kasama ang kanyang pamilya. Hindi natin alam, may malagim pala na sinasapit yung mga batang di masyadong nakakadilihensya ng malaki sa paglilimos. Sila po ay pinapalo, 20 lashes, 50 lashes, 100 lashes. May isa pang nagkwento, pinapaddle din daw. I am in possession of testimonies to that effect. He was just a child, Mr. President. They were all just children. Mr. President, madami pa po kaming nakausap na naging dahilan kung bakit naging buo ang desisyon ko na isalang itong isyung ito sa ating Kamara. These patterns and practices are persisting as we speak and sustaining his other criminal activities. Hindi lang po sa Pilipinas ang mga krimeng ito, kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. The international breadth of Apollo Kibuloy's criminal activities is truly astounding. Let us end this outrage, Mr. President. Let us save those children. Let us hold space for the victims who cower in silence and live in fear, and hope that they find their voice and their power. Yun. Report yan na may kaugnayan sa mga bata na inaabuso daw dahil sa koleksyon pangungulikta ng salapi. At sasabihin ba sa pahayag ni Cyclone, walang kaugnayan yan sa salita ng Diyos. Pahayag ka bang di natin banggitin yan na katotohanan na pangyayari? At di lang yan mga kapatid, sa paunang balita, alam niyo naman, dahil sa pagkakalat ng mga fake news nitong SMNI, pinatawag at ikansela yung franchise. Hindi lang yan, yung mga umuupo na nagiging anchor person ay hindi accredited sa KBP. Bawat anchor person kasi batas yan sa KBP, no? Bawat anchor person dapat may accredited license. Kung wala man, kailangan, asan na ba yung aking accreditation card? Kailangan na yung station manager ang mag-request sa KBP para temporary. Temporary lang na accreditation para sa mga nakaupo. Di ka pwedeng uupo sa kahit pa black timer ka, di ka pwedeng uupo kung wala kang accreditation sa KBP, yung tinatawag naming accreditation license. Renewable yan. Ito pala. Ito ang accreditation sa KBP, mga kapatid. Kailangan yan. At sa investigasyon, yung mga umuupo sa lalo na sila si Ka-Eric, si Dr. Badoy, wala daw umanong accreditation, hindi accredited sa KBP. Kung di accredited sa KBP, wala ba silang temporary accreditation? Ang mag-request niya ng temporary accreditation bago sasalang sa examination sa KBP ay ang station manager. At kung uupo ka man sa registration o kaya sa TV, dapat
may kasama kang accredited. Oh. So, inimbestigahan, pinatawag, pati si Pastor Apollo Kibuloy. Di sumipot. Anong dahilan na hindi sumipot? Di daw siya ang may-ari nito. Hindi dumalo si Pastor Apollo Kibuloy sa ikatlong pagdinig ng Kamara sa SMNI sa kabila ng imbitasyong ipinadala ng House Legislative Franchises Committee. Sa isang sulat na binasa sa pagdinig, dumistansya si Kibuloy sa network kung saan lumalabas ang kanyang mga programa. I have not been an officer of Suara Sug Media Corporation from the time of the enactment of Republic Act 1442 up to the present. Hence, I must respectfully send my regrets. Ayon sa abogado ng SMNI, 2021 o 2022 nang ibinigay ni Kibuloy ang kanyang 1.5% share sa Suara Sug Media Corporation sa Jesus Christ Workers Members Cooperative. Ang Suara Sug o SMNI ang ginawaran ng prangkisa sa ilalim ng Republic Act 11422 noong 2018. Wala na raw anumang kaugnayan ngayon si Kibuloy sa kumpanya. Pero ayon sa mga mambabatas, maituturing na ultimate beneficial owner ng SMNI si Kibuloy kahit noong nakaraang taon. Ito'y dahil formal lang na naitalaga bilang bagong executive pastor ng Kingdom of Jesus Christ si Marlon Acobo noong December 19, 2022. Base sa mga dokumentong isinumite sa Securities and Exchange Commission, ang executive pastor ng Kingdom of Jesus Christ ang may pinakamalaking share sa Suara Sug. Parang mini-mislead yata tayo ng sulat na to. Kasi even after the enactment of the franchise agreement, siya pa rin po ay officer ng corporation. Napansin din ng mga mambabatas na magkaiba ang ilang impormasyong nakalagay sa mga dokumentong isinumite ng Suara Sug sa Kongreso at SEC ukol sa corporate structure nito. Ito pong submission ng GIS to Congress, which has the beneficial ownership declaration, ito pong binasa ko, ito po ay wala po dun sa submission sa SEC. Iba yung sinabi nyo sa SEC. Ibang sinabi nyo sa committee. Ano po totoo doon? Yung totoo po, yung sa SEC po. So fake ho yun nandito. Hindi man fake po. Maybe nagkamali yung nag-file. Dahil dito, nadagdagan pa ng rason ang mga mambabatas para himukin ang National Telecommunications Commission na suspindihin ang operasyon ng SMNI. Ang committee report sa naturang resolusyon, aprobado na ng komite. We're simply really urging NTC na mukhang nagkakalokohan dito kasi may mga fraudulent aspects dito. Suspindihin nyo muna habang tinitingnan natin lahat po. Bago ang pagdinig, sinabi ni Tambunting na pinangalanan na ng SMNI host na si Jeffrey Celis ang taong nagbigay sa kanya ng impormasyon hinggil sa umano'y mahigit 1 bilyong pisong travel fund ni Speaker Martin Romualdez. There is a source. Okay, and I will have to discuss this, of course, with the committee and the Speaker and the Senate President. Ipinagpaliban ng komite ang desisyon kung pakakawalan si Celis dahil sa petisyong inihain ng kanyang asawa sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa kanyang pagkakakulong sa Kamara. Kasamang naghain ng petisyon ang asawa ng SMNI host na si Lorraine Badoy, pero tanging si Celis lang ang humiling sa komite na mapalaya. Lumabas na dito yung mga red tagging nila mga kapatid na may kaugnayan sa NPA, yung mga politikong naunang ipinahayag nila na mali pala ang source na ginagamit nila. Tatalakayin natin yan sa susunod. Okay. So, ayon sa mga abogado, walang kaugnayan sa SMNI, kaya nga hindi sumipot sa pangatlong hearing si Pastor Apollo Kibuloy. Pero, taliwas naman sa pahayag ni Mike Abby na nagtatrabaho, mga 15 years na sa SMNI mga kapatid. Na sa kanyang nalalaman, si Pastor Apollo Kibuloy ang may-ari at hari nito. Ito. Kaya talagang yung kanyang pagiging may-ari at king ng SMNI, siya talaga yung powerful dyan. Hindi pwedeng hindi alam niya ang nangyayari dyan. Yung sinasabi hindi nakikialam. Paano hindi nakikialam? May pinakialaman nga yung programa, yung aking ginagawa noong July 25. Sabi niya kahit kailan hindi siya nakalam. Siya nga yung, alam niyo, pag nag-i-interview dyan, lalo na nung programa ako nila dyan, hindi ako nagsasabi kung sinong i-interviewin. Sila yung nag-aano yan.
Pag si pastor gusto magpa-interview, nagmamadali yung mga yun. Gusto niya tawagan kaagad, ipasok kaagad. Ayun pala, kaya pala pumasok, pinakialaman ako. Sinabing mali ako. Tapos ngayon sinasabi niya, si Pastor Kibuloy, sabi ni Atty. Tolentino, hindi nakikialam sa mga program. Hindi yan nakikialam sa lahat. Sabi din niya, sabi ni Kibuloy, hindi ako nakikialam sa program. Puro kabaligtaran yun. Kung hindi ba siya nakailam doon sa aking pagpo-program ng panahon yun, magre-resign ba ako? Kung ang nagsabi sa akin doon na mali ako, production assistant lang o staff lang ng SMNI, hindi ako magre-resign. Nagsabi sa akin may-ari at king na mali ako. Mali pala ako, alis na ako. Nag-resign ako live sa television. Yan ang totoo. Yun ang reaksyon din sa pahayag ng mga abogado ni Kibuloy. Reaksyon mismo ni Mike Abe na isang batikang broadcaster na 15 years natatrabaho sa SMNI. Di po ba? Argumentum contra factum non valid, an argument which is contrary to the fact cannot be accepted. Bakit? Hindi po ba claim ni Kibuloy siya ang may-ari sa mundo? Di po ba claim ni Kibuloy siyang may-ari sa kaluluwa? Pagkatapos ang SMNI, hindi siya ang may-ari. Pero sa sagutan nila ni Mike Abe, ito ang lumabas sa bibig ni Kibuloy. Programa niya yon. Istasyon ko yan. Amen. Nagpo-programa lang siya sa istasyon ko. Kailangan igalang niya unang-una ako at ang opinion ko. Kung meron man siyang opinion na sarili niya, huwag niyang salungatin ang chairman niya. Natalo ka sa debate, binastos mo ako . Sariling istasyon ko, babastusin mo ako, broadcaster ka lang. Kahit 15 years ka pa riyan. Binagsakan mo ako ng microphone sa sarili kong istasyon, kahit sariling programa mo yan. Magkakaprograma ka ba riyan kung hindi kita papayagan? Nag-walkout ka bigla. Kabastusan yun. Yon ay sasagutan nila ni Mike Abe at ni Kibuloy. Pagkatapos si Mike Abe nag-walk out live sa SMNI, mga kapatid. No? Kaya maniniwala ba kayo na wala siyang kaugnayan sa SMNI? Meron kayang ngipin? Itong panukala ni Senador Hontiveros na isasalang sa investigasyon sa Senado, hindi na sa Kamara, yung SMNI, dahil ang franchise sa lahat ng mga TV o kaya'y radio, magsimula yan, maliban sa FM, magsimula yan sa Kamara. Kaya Kamara, may panukala sila na isuspinde yung franchise ng SMNI. So, kung si Pastor Apollo Kibuloy na nag-claim na siya ang may-ari sa sanlibutan, ako may-ari ng sanlibutan ngayon. Siya ang may-ari sa ating kaluluwa. Yan na, ako ang may-ari ng kaluluwa nyo. Anong masasabi ninyo na ngayon, hindi daw siya ang may-ari sa SMNI? Comment down below. Humingi ako ng eroplano, bibigyan niyo ako. Humingi ako ng helicopter na maganda, bibigyan niyo ako. Humingi ako ng malawak na lupain para sa operation ng Kingdom, bibigyan niyo ako. Hingi ako ng 13 billion pesos para magpatayo ng Kingdom. At kung isa kang membro o nagbabalak maging membro ng simbahang ito, gusto ko lang buksan mo ang iyong isipan at tanungin mo ang iyong sarili. Totoo nga ba siyang propeta o isa lamang hamak na negosyante na ginagamit ang pangalan ng Diyos para kumita? Sa relihiyon ang pinag-uusapan na kaluluwa, at pag yan ay napahamak mo, wala ka ng paraan para mabawi pag nakuha yan ng demonyo. Hindi ko sinabi ito na walang witness, ha? May witness, marami. Nakapalibot sa akin. Sinigawan ko yung lindol. Nung gumano na yung mga chandelier ko. Stop! Sabi ko na stop! Stop ka agad. Pasalamat kayo sa akin, napay-stop ko yung lindol na yon. To make his message known is our responsibility.